Hala guys, yung flood control ng DPWH dito sa mainit o sa may Antipolo, ayan o, nasira ng baha. Ayun, nakita nyo, may mga sako, pinalamanan lang ng sako. Ayun o, hala, lagot! So guys, for today's video ay pinuntahan natin ang flood control project ng DPWH dito sa Mesitio Mainit, Barangay San Jose, Antipolo. Ang laki ng halaga ng proyektong ito. Ay, ano ba kasi naging problema sa proyekto ng DPWH? Ayan, nakikita nyo yung flood control project dito guys sa Sitio Mainit. So ayan. So ito nga yung Sitio Mainit guys, o mas kilalang hot spring ng Antipolo na kung saan ay madalas dayuhin at paliguan ng mga lokal na Antipoleño. At ang lugar na to ay isa rin sa napiling paglagakan ng pondo ng flood control ng gobyerno. Ay ano ba kasi naging problema sa proyekto nila rito? So ito nga tinatayuan ko, ito yung dam na ginagawa nila na malapit dito sa hot spring na pinapaliguan nila, no? So kung mapapansin mo, itong dam na to dati ay buo ito, no? Buo, tapos mayroon lang dyan konting daluyan ng tubig. Pero ngayon ay putol na yung dam na ito. Yun yung kaputol niya guys. So, pero ang napapansin natin doon, nakita natin doon, nabisto natin, yun yung ebidensya natin doon na yung pinalaman nila dito sa dam na ito ay buhangin lang, buhangin sa sako. Guys, basura yung pinalaman nila dito sa may semento na ito, pinalamanan lang nila ng basura na may sako. Buhangin pala guys yung pinalaman nila dito, nakagagawa nila, ang lugar ng Sitio Mainit dito sa Antipolo ay isa talaga sa pinungguhan ng gobyerno para sa flood control project. Mapapansin natin dito na meron dito proyekto na pinalamanan lang ng sako na may buhangin at saka sinemento. At ayon sa record nito ay meron itong nilaan na budget na 20 million. Dalawang proyekto ang meron dito sa Sitio Mainit ayon sa record. Ang isa ay nagkakahalaga ng 20 million, which is yun ang pinondo doon sa flood control. Ang isa naman ay nagkakahalaga ng 10 million na kung saan ay inilagak doon sa slope protection project. At sa mga proyektong ito guys ay magkakaiba po ang contractor doon sa 10 million at saka doon sa 20 million. Mula nung 2022, simula nung ginawa yung proyektong ito, ay ganito na po yung sitwasyon ng flood control project dito. So kahit itong tinatayuan ko dito guys ay buhangin sa sako lang po ang palaman. So ito na ngayon guys yung nasirang nirepap nila dito sa may flood control project, no? Ayan o, nasira na siya ng baha at makikita mo naglutangan na yung mga bato sa ilalim. Nasla yung bato tapos pinatungan lang nila ng semento. Hindi ko alam kung may bakal ito pero wala akong nakikitang bakal. So ayan, ganito na po yung status ng kanilang mga pader. So ayan, dito naman sa kabilang side guys ay mayroon pa rin dito nasira din, no? Talagang nauka na siya at nabakbak siya ng tubig baha. So ayan, naglutangan na yung mga bato. Ang laki nito, ang laki ng pinsala nito, no? Sayang, nakikita nyo to, ito yun. Sana naman po bigyan nila ng pansin yung mga reflux dito kasi nasira na po siya. Yan na naman po pag-umpisa ng baha. Pag halimbawang hindi po yan nagawa, kaya kailangan po magapan naman ang ating mga tauhan sa gobyerno nawa po ay matignan nila itong aming lugar. Paano yan na yun? Nakita ko yung may sako doon. Yan nga po ang ebidensya kasi yung reflux na yan, ayan po ay kadugtong nitong tulay. Tapos yan po pinalaman nila yan dyan. Nung masira, ayan na, nakita ng ebidensya. Sako na may buhangin. Sana naman po doon sa mga taga-gobyerno, mabigyan po nila ng pansin itong aming dam dito sa lugar namin. Dito po ito sa Sitio. Purok Mainit po, Sitio San Jose. Sina guys, nandito tayo sa Nagibang Riprap. Ayan, kung makikita nyo mula doon, itong bahagi na ito, yung paganyan. Ayan, yung paganyan na yan guys, ay talagang bumigayan dito. Dati, akala ko noon ay putol na itong pagkagawa. Ito pala talaga ay buo. Marami ditong bato guys na nagaling doon sa may creek na bumigay. So ito mga yung iba guys, kung makikita nyo, ito akala mo ay labahan, yung pinagpatungan ng labahan nila. Pero hindi guys, itong bato at simento nito ay galing dyan sa bumigay na flood control project, yung creek na yan. So doon to galing. Naglagay sila kunyari dito ng hagdan, pero ang palaman nito guys ay mga bato lang. Diba? O social, diba may pahagdan-hagdan pa sila kuno. Ano nga ba yung naging epekto sa inyo ng flood control na ito? Anong pakinabang sa inyo? Para sa akin walang pakinabang kasi dati matibay yung tabi ng bahay ko. Nung nilagyan nila ng project na to, ayan, nagiba na yung banda doon, tumibag nung bumaha.
Kasi hindi naman tumatibay eh. Basta lang nila sinalansa na ng bato tsaka tinapal-tapalan nila ng konting semento. Konting baha lang, ayan, bumagsak na. Kaya pati yung lupa dun sa dulo, eh parang bumabagsak na. Dati, nung hindi pa nila ito nagagalaw, may lupa pa dito na pwedeng mapagtaniman. Pag tuwing tag-araw na dyan kami nagtatanim ng mga gulay. Tapos yung dito sa mismong laman ng ilog, dati madami yung talangka, tsaka suso. Ngayon, wala na kaming makuha dyan alas na talangka. Nakakaranas naman po kami ng baha dati pa. Pero netong may nilagay sila na flood control daw kuno na ito, wala parang mas hindi siya nakatulong actually kasi mas malakas yung current ng tubig kapag lalo pag tatawid ka. Di gaya dati na mas malawak yung ng tubig nung wala pang harang tong gilid na ito. Anong panawagan mo sa mga gumawa ng proyektong ito? Ayusin nila ulit, yun lang. Pagtibayin, para naman yung mga nasa tabing ilog, maging panatag sila pag may baha na hindi na masira, para hindi naman masayang yung pondo ng gobyerno sa flood control daw na to. Sana sa mga contractor at sa mga gumagawa ng ganito, sana naman next time wag po ganito na walang katibay-tibay actually. Hindi pang matagalan yung pakinabang. Bakit? Kasi ayan, gagawin mo lang yan pagpapatong-patungin yung mga bato tapos tatagpian lang ng semento na walang bakal. Anong katibay-tibay niya? Ginawa nga nila pero wala namang maitutulong sa tao. Kumbaga, mas worse pa nga kasi nagalaw nila yung natural na lupa na dito sa gilid ng ilog. Pag once na malakas ang baha at once na na-bar down yung ginawa nila, mas nakakatakot sa mga residente dito sa amin. So ayan, shoutout sa DPWH. Mahiya naman kayo kung yung pondo ng flood control project ng gobyerno ay kung pinundo nyo na lang dito sa kalsada na ito na maputik at malubak-lubak, hindi sana natuwa pa sa inyo ang taong bayan. O, tingnan nyo naman ang putik at lubak-lubak. Marami pang mga kalsada na maputik ang hindi pa naisemento, kaya dapat yun ang sementohin nyo. Ang problema sa inyo, kung ano pa yung matitinong kalsada, yun pa yung sinisira nyo. Tapos itong mga lubak-lubak na mga kalsada, na mga daan ay hindi nyo sinisemento. Kasi nga, wala kayong makurakot dito kasi maliit lang ang budget nito. Ganun yun. And that's it for today's video. Thank you for watching. Bye-bye!